Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid natin sa pananampalataya kay Kristo. Tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli ay makapag-aaral naman tayo ng mga salita ng Diyos. At syempre po, pinapasalamatan natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo ng mga Seventh-day Adventist believer. At sa oras pong ito, mga kapatid, ay atin pong pag-aaralan ang patungkol sa mga bagay na napakahalaga sa ating paglilingkod sa Diyos, no? Sapagkat atin po ngayon tatapusin ang mga parables ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya darating. At syempre po, bago tayo tuluyan magsimula at mag-opening prayer, ay nais ko lamang pong batiin na ang itong ating mga kapatiran na sa atin po ngayon ay naka-tune in sa ating pong programa. Akin pong unang binabati si Kuya Carlos Amor Valladares, si Sister Losie Dungo de Guzman, at gayon din kay kapatid na Harold Tyron Balinas. At gayon din binabati ko rin po si Kuya Ronald Barin, at gayon din kay Lilen Pahilago, at kay sa ating mga tita, si Tita Mela Los Bartolome, at gayon din kay Tita Agnes Santos, kay Tita Nueme, at gayon din kay Tita Mina Ronas. Binabati ko rin po si Tita Jelly Cordero, at gayon man kay Kuya Sam Nazaret, at kay Kuya Bongski Ikban. At syempre po, gayon din, binabati ko rin po si Sister Jemima Evans Evangelista. Ayan. So, at binabati ko rin po si kapatid na Lu Lisiram Bilyarma. Ayan. At gayon din kay Kuya Carlos Amor. Maraming salamat sa pag-sending stars. At maya-maya, babatiin natin ang iba. At yun din po pala si Kuya Roy Nodo Primero, at sa Yusuya family, kay Kuya Edwin, at gayon din kay Sister Sharon Grace Cruz, at kay Lolo Yense. At sa oras pong ito, mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, hindi po tayo magtatagal, at ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat tayo po ay nahuli ng oras. Nahuli po tayo ng 5 minutes. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa hapon na ito, sa inyong pagmamahal sa mga tao sa buong sanlibutan, na kayo po, Panginoon, ang Diyos na nagpapaalala at nagbibigay ng gabay upang sa gayon ay mamuhan ng may kabanalan ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan at ang inyong mga hinirang sa buong sanlibutan na ito. Aming pong dinadalangin sa inyo sa hapon na ito, nawa, Panginoon, ay inyo po kaming patnubayan ng inyong banal na espiritu, nang sa gayon ay aming maunawaan ang patungkol sa mga parabola na binabanggit mo bago kayo magbabalik, Panginoon. At amin rin pong dalangin, nawa ay masagot namin ng maayos ang katanungan ng aming kapatid na taga-subaybay na si Brother Napoleon Dinglasa. Pagpapalain niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na nakikinig sa hapon na ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Okay, mga kapatid, at once again, at hindi po tayo magtatagal. Ang atin po ngayong pag-aaralan, ito po ay patungkol sa Parable of the Talents. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa atin pong mga previous na pag-aaral, na patungkol po sa parable of the servants, parable of the 10 virgins, at the parable of the talents. Magkasunod-sunod po itong tatlong parabola na sinabi ng Panginoong Jesucristo bago siya magbabalik. At alam natin, itong tatlong parabola na binabanggit sa aklat ng Mateo, chapter 26 particular, itong ating pag-aaral sa oras na ito, ay naka-address po ito sa mga tao na kaniyang mga lingkod. Ibig sabihin, bukod sa
mayroon siya ang piniling bayan at ito rin po ang or kanyang tinagubilinan ng mga bagay na kanyang ipinapagawa. At kung kayo po ay may mga Bible, mga kapatid, kayo po ay aking inaanyayahan, nabuksan po natin ang ating mga Biblia, no? At ito po ay ating mababasa sa aklat ng Mateo chapter 26. Na dito po natin ay mapapansin natin sa talatang ito ang mga parabola ng ating Panginoong Hesukristo. Matthew chapter 25, verse 14. Simulan natin sapagkat medyo mahaba-haba po ito. Subalit, atin po itong pagtiyagaan na pakinggan sapagkat ako po'y naniniwala na tayo po ay mayroong makukuhang mga aral mula sa banal na kasulatan sapagkat ito po ay naka-address sa mga Adventist believer. Ibig sabihin, mga tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon bago siya magbabalik. At ito po yung mensahe or the present truth sa ating kapanahunan sa loob ng iglesia. Okay? So, sa aklat ng Matthew chapter 25, verse 14, simulan natin. Na ganito po ang sabi ng Biblia, sapagkat tulad ng isang tao na nang paparoon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanilang ang kanyang mga pag-aari. Sa verse 15, at ang mga isa'y binigyan niya ng 5 talento, yung una, ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, at ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa. So, sa magkakasunod-sunod sa talatang ito, yung una, binigyan ng Panginoon ng 5, yung pangalawa, binigyan ng Diyos ng 2, at yung pangatlo, binigyan ng Panginoon ng 1. Itong 3 uri na servants or alipin ay mayroon po silang binilinan ng mga salapi o sa ibang salit, salapi. Pero dito ay talento. Remember, nasa verse 14, ipinapakita ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang sarili at kanyang inihalin tulad na ganito ang kalagayan ng kanyang pag-alis, no? Ibig sabihin, itong sinasabi dito na isang tao na nagbilin ng mga talento sa kanyang mga alipin, ang taong ito na nagbilin sa kanyang alipin ay nagre-represent sa ating Panginoong Hesus. At yung 3 klase na kanyang binilinan ng mga talento, ito po ay walang iba kundi ang mga tao sa panahong ito. Yung mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang mga talento. Ibig sabihin, in other words, Adventist believer. Ngayon mga kapatid, sa verse 16 ay pansinin natin, at tumanggap ng 5 talento, pagkadaka yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 talento. Itong una na binigyan ng Diyos ng 5 talento, kanya agad itong kinalakal at ito po ay nagtubo ng 5 talento. Yung una. At yung pangalawa, gayon din paraan, tumanggap ng 2 ay niyang ikinalakal at ito'y tumubo ng 2. So, mapapansin natin itong una at yung pangalawa na binigyan ng Panginoon ay kapwa nila kinalakal at kapwa nagtubo. At sa verse 18, pansinin natin dito, datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ay mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon. Puputulin muna natin. Sapagkat sa verse 18, itong isa lang na alipin, yung pangatlo, ay isa lang ang ibinigay sa kanya. Pero ano ang ginawa niya? Siya ay humayo at siya ay humukay ng malalim at kanyang itinago.
So, mayroon ba kayong napapansin mga kapatid, no? Bago nating ipapaliwanag ang parabolang ito. Kakaiba po ito doon sa parable of the evil and the wise servants, parable of the 10 virgins, sapagkat kung papansinin mo itong mga parabolang ito, sa Matthew 24, ng versikulo 45 hanggang 51, at yung parable of the 10 virgins naman ng Matthew chapter 25, verses 1 to 11, ay hati po ito, no? Kalahati mangmang, kalahati matalino. Sa parable of the servant, kalahati wise, matalino, at kalahati ay masama. Pero dito mga kapatid, sa parable of the talents, yung dalawa, isa, no? Dalawa ay, ibig sabihin, kinalakal, mapagkakatiwalaan. Yung isa ay hindi makakapagkakatiwalaan. Ibig sabihin, lamang or nakakalamang yung ginagamit ang mga talento na ibinilin sa kanya ng Panginoon. Tapos yung kakaunti lang itong itinatago. So ano bang ibig sabihin nito, Brother Junal? Puntahan natin muna yung mga talents. Itong talents, mga kapatid at mga kaibigan ko, bawat isa sa atin, sapagkat tayo po ay inahalintulad ng Panginoon. According sa sulat ni Apostol Pablo, inahalintulad tayo ni Apostol Pablo sa tayo po ang katawan, no? Ang ulo natin walang iba kundi si Kristo. Siyang masusunod. At bawat katawan, mayroon po itong mga function. Nabanggit nga doon, mga kapatid, mayroong kamay, mayroong mata, mayroong paa, iba-iba, parts of the body, at hindi lahat ng kamay ay puro kamay, or hindi lahat ng nasa katawan or parte ng katawan ay puro paa. Hindi rin puro mata, kundi bawat katawan ay mayroong iba't ibang mga gampanin. Ngayon mga kapatid, puntahan natin ito sapagkat itong talents na ito po yung ibinilin ng Panginoon sa atin, depende sa ating kakayanan. Subalit sa parabolang ito, ang nakakasaklap po dito at ang ating bibigyan ng pansin na kung saan itong pinaka maliit or kakaunti lamang ang talento na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, ito pa yaong hindi niya ginagampanan ng maayos. Ibig sabihin, itinatago ang talentong ito. Sapagkat kung babalikan natin, yung 5, it's represent po ito, ibig sabihin, mabigat po ang kanyang pasanin. Ibig sabihin, marami siyang mga gawain na itiinaatang sa kanya ng Diyos, sa kanyang balikat. At yung pangalawa, katamtaman lang. Pero kung saan pa itong marami ang obligasyon, ay siya pa yung iniayos o kanyang ginagampanan ng maayos ang kanyang mga talento. At yung isa na kakaunti lang ang talento, ay siya pa yaong tinatago. Ano bang mga klaseng itong Brother Junald na mga talento? So ito po ay hindi ko tuloy na nakita yung ating spirit of prophecy, no? Hindi po ako nagamit, pero nandito po ito sa spirit of prophecy, mga kapatid, na mayroon tayong mga talento bawat isa, no? Alam natin na kung sino ang mga mabibigat na mga talento. Ito po yung mga tao na grabe ang kanilang obligasyon na itinagabilin sa kanilang ng Panginoon. Like for example, yung ating mga kapatid na mga apostol, mga propeta, mga grabe po ang kanilang mga obligasyon. O mga pastor, kasama po dito, mga evangelist, at gayon din ang mga namumuno sa iglesia. Pero ito mga kapatid, itong pinakamagaan na talent, ito po yung alam nyo na ito, no? Sapagkat ito po yung pinakamagaan na hindi mahirap na gawin ng tao. At ang nakita ko po dito, ito po yung mga tao na tinagubilinan sila ng Diyos sapagkat wala naman silang kakayang mangaral o ano paman, walang iba kundi ito po ay yung mga tao na magsusupport lang sa gawain ng Panginoon. Pero ano ang ginagawa? Karamihan, hindi ko nilalahat sapagkat mayroon pong mga tapat, marami po. Palaging hati nga, mga kapatid.
Subalit mga kapatid, ito pa yung mga tao na hindi nila pinagbuti ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Uulitin ko po, yung pinakamagaan na talento na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon na napakasimpleng talento na lang. Hindi mabigat na gampanin or gawain na ipinagbilin sa kanya ng Panginoon. Ito pa yaong hindi gumaganap sa kanyang tungkulin. So alam nyo na yung ibig kong sabihin mga kapatid. Kaunti na nga lang ang kanyang ginagawa, ang kanyang talento na ipinagkaloob. Hindi mahirap na kaloob, subalit hindi pa niya ginagampanan ng maayos. Ang kahulugan ng itinago, ibig sabihin, hindi niya ginagawa sa kanyang sarili. Itinago niya na mayroon din sana siyang kakayanan sapagkat itong tagubilin sa kanya ng Diyos. Pero ano ang ginawa mga kapatid? Hindi niya ginagawa sa kanyang buhay. Ngayon, ano kayang mangyayari? No? Ito po'y katotohanan, ito'y mangyayari dahil parable po ito. Pagka si Kristo'y gumagamit ng parable, mayroon po siyang aaral na ipinapakita sa mga mambabasa at gayon din sa mga disipulo niya. Sapagkat hindi po ito tumutukoy lang sa disipulo, kundi ito po ay tumutukoy sa lahat ng sumusunod ng ating Panginoong Hesus. Ngaya ang tanong, ano kaya ang magiging or mangyayari sa tatlong klaseng taong ito na pinagbilinan or binigyan ng Panginoon ng talento sapagkat yung amo, yung kanilang master umalis. Mayroong binilin. Alam natin na ito'y katulad sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na bago siya umalis, bumuhos siya ng Holy Spirit sa the day of the Pentecost at doon nagpasimula ang mga talento. Dahil nga po ito sa Holy Spirit, no? Kaya nga mayroong fruits of the Holy Spirit. Ito po yung love, joy, peace, long suffering at lahat-lahat nandiyan niya. At yun naman ang tinatawag na gift of the Holy Spirit. Ayan. Magkaiba kasi yung gift of the Holy Spirit at iba rin po yung fruits of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit, I mean. Tapos gift of the Holy Spirit. Marami dyan, mga iba't ibang mga kaloob. Ngayon, ano kayang mangyayari sa mga alipin na ito na binigyan ng Panginoon ng talent? Basahin natin sa verse 19 na ganito ang sabi. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon. Ayan, bumalik ng Panginoon ng mga alipin yaon at nakipaghusay sa kanila. Ibig sabihin, pinatawag at nakipaghusay o ano na kaya ang mangyayari, no? Sa verse 20. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Ibig sabihin, itong unang alipin na binigyan niya ng maraming tungkulin ay kinalakal, ginampanan ng maayos. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 21? Sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay at papasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Wow, napakaganda. Pero ang ginamit po dito, mapapagkakatiwalaan ka sa kaunting bagay. Kasi para sa Panginoon, itong mga bagay na ito ay hindi talaga ito mahirap kung gagampinan lang ng tao sa kanyang buong puso. No? Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Napakaganda. Pumasok ka at tamasahin mo ang inihanda sa inyo ng Panginoon mula pa ng likhain ng Diyos ang sanglibutan. Napakaganda mga kapatid. Ibig sabihin, tapat ka na alipin. At ano kaya sa pangalawa, sa verse 22, At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 talento. Ibig sabihin, kinalakal din niya mga kapatid, ginampanan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon.
at ang kanyang talento. Ibig sabihin, namunga po ito or tumubo. At sa verse 23, at sinabi sa kanya ng Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, mamahalain kita. Sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Ibig sabihin, pinapapasok sa karenang langit. Kung ano ang sinabi sa unang alipin, gayon din ang sinabi sa ikalawang alipin na ikinakalakal o ginagampanan ang mga bagay na iniwan sa kanila ng Panginoon. Napakaganda mga kapatid. Pero ito po yung masaklap sa verse 24. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento. Yan, isa na nga lang mga kapatid, hindi pa nagawa, no? Ano ang sabi? At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas at gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nagaani ka doon sa hindi mo sinubugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinatago sa lupain ng ang talento mo. Narito, nasa inyo ang inyong sarili. Pansinin natin mga kapatid sa term na ginamit dito, alam ko Panginoon na ikaw ay, ano ang sabi, matigas yung ginamit dito, at gumagapas ka na hindi mo itinanim. Sabi niya, nalalaman ko Panginoon. So, itong taong ito na ipinagkatiwalaan sa kanya ng Diyos, alam niya na ang Panginoon ay darating at muling babalik, at alam niya na ang Panginoon mayroong parusa at talagang nakakatakot. Kasi nga natakot siya mga kapatid. Pero ano ba ang ginawa nito? Hindi ikinalakalakal. Sa madaling sabi mga kapatid ko, sa kanyang puso ay wala talaga siyang takot. Pero alam lang niya na ang Panginoon ay malupit. Mali kong ginamit na term. Nagpaparusa ang Panginoon sa mga tao na hindi nagtatapat. Yun po ang ibig kong sabihin. Alam lang niya pero sa kanyang puso, sa kanyang kaloob-looban ay wala siyang pakialam sa kung anuman ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sapagkat paano po natin nasabi, kung mayroon po siyang totoong takot sa kanyang puso, ay dapat kanya itong gagawin ng maayos ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya naman, ano kaya ang isasagot ng kanyang Panginoon sa verse 25, sa verse 26? Datapwat sumagot ang kaniyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad. Ano ang ginamit na term? Dalawang klase, no? Dalawang word. Ikaw na alipin na masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapas na hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinubugan. Gayon pala, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. So mayroong sinabi ang Panginoon sa kanya, no? Na dapat ibinigay mo sana doon sa mga manghahasik. Ibig sabihin dapat para tumubo, no? Sa ibang salin dito, iniligay mo na lang dapat doon sa bangko para at least mayroong tinubo. Kaya naman sa verse 28, alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa mga may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya ay aalasin sa kanya. Sabi sa verse 30, at ang aliping walang kabuluhan ay itapon ninyo sa kadiliman, sa labas diyan nga siya magpatatangis at mangangalit ang mga ngipin. So ito po yung masaklap na kalagayan ng isang alipin na pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng bagay at hindi ginagawa o ginagampanan sa kanyang sarili. Remember mga kapatid at mga kaibigan, kung lahat po tayo na nag-aantay sa Panginoon at tumanggap sa ating Panginoon ay alipin po tayo, no? Remember doon sa
Kasama po dyan, mga steward, pinagkatiwalaan. Kasi yung word na ginamit dito, hindi ka mapagkatiwalaan. So, alam natin na lahat ng bagay sa mundong ito, wala pong pagmamayari ang tao. Kahit nga si Satanas, mga kapatid, wala po siyang pagmamayari ng saganang kanya, organang kanya. Yung sinabi niya sa Matthew chapter 4, na pinakita niya na karangyaan at ibibigay ko yung kaharian, sa ating Panginoong Hesukristo pa rin iyon. Subalit, ang Satanas, pag-aangkin lang ang kanya. Kaya malinaw at maliwanag, from the Old Testament, from the book of Genesis, ay pinakita doon na lahat ng mga nilalang ng Diyos ay Diyos ang nagmay-ari at ito po ay ipinagkatiwala lamang sa atin. Kaya nga tayo steward, alipin tayo ng Panginoon. Kaya dito po sa parabolang ito, kakaiba po siya doon. Uulitin ko po, kakaiba po siya doon sa parable of the wise and the foolish, wise and the evil servant at the parable of the 10 virgins, sapagkat yung dalawa hati. 5, yung 5 naman ay matalino, yung 5 ay hangal, gayon din sa wise and the evil servant. Pero dito, dalawa yung gumaganap at yung isa ay hindi gumaganap. Ibig sabihin, sa mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos na mga alipin sa buong sanlibutan, lamang po talaga ang gumaganap. Pero, according to the parable, hindi po natin pwedeng baliin. Marami po talaga ngayon sa buong sanlibutan ang itinatago ang kanilang talento. Kaya ang tanong, Brother Jonald, kasalanan po ba ang itago ang talento? Or anumang ang kakayanan mo na magaan lang kakayanan na hindi mo man lang gampanan sa iyong sarili? Ang sagot natin dyan, yes, kasalanan po according sa Bible, no? Na pagka ang talento natin sa bawat isa sa atin na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ay hindi natin ito ginagamit. Kasalanan po yan. Kaya nga kayo ngayon, mapalad po kayo, no? Lalong-lalo na po sa nanunood. Na ito pong inyong napapanood na mga video, na mga pangangaral sa iba't ibang mga ministry, na sa pag-share nyo pa lang dyan mga kapatid, nagiging mabuti na po kayong alipin ng Panginoon at pinagkatiwalaan. Dahil hindi natin alam, no? Baka yung pag-share mo, mayroong tao doon na magbibigti na sana. Pero yung isang pangangaral ng isang evangelist or pastor man, yun ay ginamit ng Panginoon para sa kanya upang siya ay malaman niya na mayroong Kristo ay maligtas siya sa pamamagitan mo, no? Dahil ikaw ay naging missionary din. At marami pang bagay mga kapatid na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at bawat isa sa atin, tayo lang ang nakakaalam nito, no? Hindi ko po masasabi sa inyo kung ano ang iyong talento. Pero bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo at alipin ng Panginoong Hesukristo, bawat isa sa atin, mayroon po tayong mga obligasyon. At ang bawat isa sa atin, tayo po ang nakakaalam niyan. Ako ang nakakaalam at ang Diyos kung ano ang ipinagtagubilin sa akin. Sa inyo, gayon din kayo. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ito po'y present truth in the last days, na bago magbaparito ang ating Panginoon na inaantay, na kung tayo man ay hanapan ng Panginoon, nasaan na, ay mayroon tayong maipapakita. Ang mapanganib kung walang maipakita at ipasasama doon sa mga mapagpakunwari at itatapon sa kadiliman. Ito po yung mapanganib. Kaya nga itong ating ginagawang pag-aaral, bagamat ito po ay hindi natin kinukonsinti yung mga kamalian na ginagawa, bagkus tayo po ay palaging nakikinig ng mga saway ng Panginoon. Kasama po ako dito, no? Hindi po ibig sabihin ako'y nangangaral, hindi ako kasama. Kasama po ako dito, mga kapatid. Ay atin pong palaging nai-examine yung ating sarili upang sa gayon, sa pagharap natin sa ating manlalalang, sa ating Panginoong Hesukristo, ay hindi tayo mahihiya sa araw na iyon. Amen? Kaya nga, ang mensahe ng Diyos, mga kapatid, particular the parable, ito po yung mga present truth in the last days, particular sa kanyang bayan, dahil tayo po na mga kanyang anak. Nagsimula noong 1844 hanggang ngayon, nag-umpisa na pong humatol sa bayan ng Diyos based on the spirit of prophecy, at dito po tayo'y nagkakaisa, no? Kahit ito po'y tanungin ninyo sa pastor or ibang mga evangelist,
ang sagot nila ay katulad din sa isasagot ko sa inyo or sinabi ko sa inyo, humatol na ang Panginoon. At pag close of provision, kasapagkat una, magsasara ang kaligtasan or yung kaligtasan sa bayan ng Diyos sa loob, wala ng kaligtasan, huli na. Kaya habang hindi pa nagsasara mga kapatid, kaibigan ko, sabi nga ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kaya malinaw at maliwanag itong Bible mga kapatid, sapagkat bawat isa sa atin, tayo po sa sanlibutan na ito, minsan nakakalimutan natin kung ano ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Remember itong parable, medyo nakalamang-lamang kasi yung dalawa gumaganap at yung isa ay hindi gumaganap ng maayos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya mas marami pa rin ang gumagawa. No? Kaya sa inyong panonood ngayon at sa ibang mga programa na inyong napapanood, ay share lang kayo ng share mga kapatid. Sapagkat ako'y naniniwala, itong social media, ito po'y gagamitin ng Panginoon sa huling panahon upang maabot ang mga tao sa ibang bansa na maabot ang Ibanghelyo. Sapagkat ang Ibanghelyo, mga kapatid, ito po yung magsisilbing patutuo. Magsisilbing patutuo sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 28 na ipapangaral ang magandang balita sa buong sanlibutan at darating ang wakas. Kaya ang social media, ito po ay isang epektibo na pwede kang mangaral kahit dito ka lang, makakaabot sa ibang lugar, no? Kaya itong social media, ito po ay ginagamit ng Diyos upang abutin ang mga tao na wala pa sa katotohanan at wala pa sa Diyos. Marami po akong mga testimony na sa ibang mga tao na mga drug addict, mga kriminal, mamamatay tao, hindi makalabas ng bahay kasi takot na mabarilin, takot mamatay, takot mahuli ng pulis. Nandun lang sa TV nila, sa TV, nanood. At ang kanyang pag-play, ang kanyang na-play mga kapatid, nangangaral ng isang pastor. Sa kanyang pag-play mga kapatid na doon ay hindi niya namalayan yung kanyang puso ay unti-unti nang kinulos ng banal na espiritu. Kita mo mga kapatid, no? Napakagandang mga testimony. Kaya hindi natin alam, no? Ang inyong mga mahal sa buhay na yung mga friend mo diyan na hindi mo kapananampalataya at mga alam mo na mga basugolero, mga masamang ginagawa nandun sa sanlibutan, kung gawin yan ng Panginoon na through the guidance of the Holy Spirit na tingnan yung timeline mo na mayroon kang pinost at i-click niya, tapos mapanood, at ito po pala ang kanyang pangangailangan sa kanyang buhay at mabago. Isa ka kapatid sa ginamit ng Diyos. No, kaya nga wag tayong magsawa na ibahagi ang mga programa ng Panginoon sa buong sanlibutan, no? Napakasimpleng bagay lang, i-share mo lang. No? Marami ka nang mapapabutan ng Ebanghelyo. O yun po mga kapatid at mga kaibigan ko. So the parable of the talents, sa katanungan na kung kasalanan ba ang itago o yung kakayanan mo, yes, kasalanan po ito sa Diyos. Na pagka hindi mo gagamitin ang inyong talento. Nandyan po yan sa Spirit of Prophecy na aklat. Hindi ko lang po nasulat talaga kasi meron po akong ginawa. Medyo nagdali-dali nga po ako. Wala pa akong ligo. At medyo madumi pa ngayong aking kamay mga kapatid. Kaya hindi ko na-prepare yung mga reference ni Sister Ellen White upang pagtibayin natin ang parabola. Kasi itong parable kasi mga kapatid, ito po ay in-explain or pinaliwanag ng Christ object lesson, no? Si Sister Ellen White po dito ang nagpaliwanag yung kanyang laser light. Tinuturuan tayo na kung ano ang kahulugan ng Biblia, particular the parable, no? Ito po ay mababasa natin sa mga Spirit of Prophecy na book, particular yung Christ object lesson. Napakaganda pong aklat na ito kay Sister Ellen White. Okay? So ngayon, dadako po tayo sa isang tanong, no, ng ating kapatid na si Napoleon Dinglasa, no? Ulitin ko po, no? Ito po ay si kapatid na Napoleon Romano Dinglasa. Kung ikaw man po ay nanonood, ito po ang sagot natin sa inyong katanungan sa hapon na ito. Ang kanyang katanungan, may itatanong lang po ako sa iyo, pastor. Actually, hindi po ako pastor. Isa lamang po akong ordinaryong membro
ng Seventh-day Adventist, no? At sabi niya, ang tanong ko po, kapag bumalik na ang Panginoong Jesus, didiretso ba tayo sa paraiso ng Diyos? Sana mabigyan mo ako kahit kasi noong nagtatanong ako, hindi mo sinagot. Pasensya na kapatid na Napoleon, sapagkat medyo busy po kasi tayo minsan, ay alam nyo naman po, basta maliliit pa yung mga bata at bukod dito ay mayroon po tayong mga activity pa na mga ginagampanan. Kaya ang sagot po natin dito sa tanong mo na kung mamatay, kapag bumalik na ang Panginoong Jesus, ang pagbabalik pala, no? Didiretso ba tayo sa paraiso ng Diyos? So, sa Bible, mayroon kasing tinatawag na paraiso ng Diyos. Ito po yung New Earth, no? Pero according sa ating pinapaniwalaan, at dito po tayo nakaangkla sa tinatawag na core doctrine, hindi po ako lalabas dito, ay pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, siyempre kukunin niya ay yung mga tao na mga maliligtas. Yung mga patay, bubuhayin, at saka yung mga nabubuhay pa, ay aagawin ng Panginoon at sa hangin, sasalubong at dadalhin sa kanyang kaharian. So, ito po yung unang pagkabuhay ng mga patay sa muling pagbabalik ng Panginoon. At mababasa nga natin iyan doon sa 1 Thessalonica chapter 4 verses 16 to 17. Kaya sa tanong na kung didiretso ba agad sa paraiso ng Diyos, ang sagot natin dito ay hindi, no? Sapagkat meron pong tinatawag na paraiso, itong paraiso nasa lupa po yan, no? Yan po ang New Earth na kung tawagin. Sa 1,000 years, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, kasi yung pagkuha ng mga patay na nabuhay at mga buhay na dadalhin ng Panginoon sa kanyang kaharian, dadalhin po yan sa kalangitan. 1,000 years po yan na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. No? Yan po ang ating belief or core doctrine ng mga Seventh-day Adventist believer. At yan po magsisimula yung 1,000 years. Walang tao ang sanlibutan, si Satanas dito, wala siyang madadaya. Kadiliman ang bumabalot. Kaya, hindi po agad pupunta sa paraiso. After po niyan sa 1,000 years, na kasama ang Panginoong Hesukristo ng mga tao na nakasama sa unang pagkabuhay, ay sa muling pagbabalik ng Panginoon, no? Ay tutupukin yung mga tao. Hindi muling pagbabalik. Kung tawagin sa the Great White Throne Judgment, na kung tawagin, no? The Great White Throne Judgment, na hahatol ang Panginoon kasama yung mga nakita ni Juan doon sa Revelation chapter 20, verse 5, na maraming mga trono. Ibig sabihin, bukod sa ating Panginoong Jesucristo, maraming mga witness, at ito yung mga tao na mga maliligtas. Kasi nga, ang mga tao na tumanggap kay Kristo, wala na silang paghahatol sa kanila. Ibig sabihin, nandun na sila sa Panginoon. Yung mga masasama lang yung hahatulan. Kaya nga sa Matthew chapter 7, verses 21 to 22, kung di ako nagkakamali, marami ang magsisitawag, masasabi na, Panginoon, hindi pa kami nangaral sa inyong pangalan, nagpagaling kami ng mga may sakit, at nagpalayas kami ng mga demonyo. Subalit sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayong gumagawa ng kasalanan. Sa ibang salin, lumalabag sa kautusan. So, kasi maraming magsasabi na hindi baga kami nangaral. Subalit mayroong mga witness, mga kapatid. Kung sa baga, sa konseho, di ba kung titingnan natin yung judge, hindi lang judge ang nasa gitna, mayroong mga witness. Kung sa baga, itong mga tao na nakita ni Juan na pinapugutan ang ulo, na nandun sila sa kalangitan na may damit na puti at nakaupo sa mga trono at kasama ng Panginoon, sila po yung magiging witness, no? Bukod sa 10 Commandments, sila yung magiging witness kasi maraming tao na nangaral kami. O hindi sila makakanigar kung sa aming term. Kasi, nandito yung pinatay mo, halimbawa si John the Baptist, o nandito yung pinatay mo nang ikay nasa lupa pa, tapos sasabihin mo, nagpahayag ka mula sa Diyos. So, yun po mga kapatid. Kasi, yung tao kasi sa kapanahonan ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga nag-uusig or nagsisiusig sa mga alagad ng Panginoon, sila rin ay nag-aakalang lingkod sila ng Diyos or naglilingkod sila ng Panginoon, no? Yan po ay sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 7, kung hindi ako nagkakamali. So, kaya ang tao, pagka dadalhin po muna siya doon sa kaharian ng langit. After po niyan, bababa po ang New Jerusalem at
new earth, dito po mananirahan ang tao sa lupa, no? Yun po ang paraiso ng Diyos. Kaya nga susunugin ng Diyos ang sanlibutan sa apoy para ibalik yung dating Eden, no? Kung paano sa panahon ng Eden, no? Sa paraiso, yun po kasing paraiso ng Diyos. Marami ang pagkain doon, mga fruits, grains and nuts. Yun po ang tunay na pagkain ng tao, no? Kaya nga sa new heaven, new earth, hindi nakakain ang tao ng gulay, no? Kung ano ang pagkain sa original na pagkain, prutas, grains at saka nuts, yun lang po yung pagkain ng tao. Hindi na kailangan kakain ka pa ng vegetables kasi yung mga dahon, lunti ang dahon ay ibinigay lang ito ng Panginoon dahil ang tao ay nagkasakit. Oo. Hindi nga pagkain original ang karne at saka yung dahon, hindi yan original na pagkain. At saka yung mga hayop doon, mga bababangis na hayop, mga lion or ano pa mga klaseng mga hayop, ay hindi na yan mananakmal, hindi ka nakakagatin. So yan po yung paraiso ng Diyos. Kung nakikita niyo pa mga kapatid, yung pinapamimigay ng mga saksi ni Jehovah na yung mga aklat na may paraiso, no? Tama po yun ang kanilang interpretation na ang tao talaga ay titingin or titira sa paraiso. Kaso nga lang, ang pinagkaiba lang sa atin ng mga saksi ni Jehovah, wala po silang 1,000 years na bakasyon doon sa kalangitan kasamang Panginoong Hesukristo. Oo. Magkaiba sa atin. Sa atin, kumpleto, mayroong bakasyon at titira dito sa New Earth sa paraiso ng Panginoon. At ano nga ang sabi sa Isaiah chapter 66 verses 22, kung hindi ako nagkakamali, or 22 to 23, na sa bagong buwan at sa panibagong sabat, ganun ba yung sabi ng talata? Basahin natin, no? Ang lahat ng mga laman ay pupunta at magpupuri sa akin. Sabat pa rin, mga kapatid. Kaya nga ito'y mangyayari, ipinapakita kay Prophet Isaiah kung ano ang mangyayari doon sa bagong langit at ang bagong lupa, no? Kaya basahin natin sa verse 23, ano? At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paparoon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Yan. So ito po'y tinutukoy sa bagong langit at bagong lupa. Yun nga sinasabi natin na paraiso. Kung mayroon po tayong sabat dito na pinapraktis natin, gayon din doon sa bagong lupa na paraiso. Kaya nga, mga kapatid, yung Jerusalem nasa gitna po yan. Ibig sabihin, doon po magtitipon yung tao sa pagsamba sa Diyos. O magpupuri ka sa Panginoon sa araw ng Sabat. Napakaganda nga mga kapatid at mga kaibigan ko. Pero ang kagandahan lang, doon sa panibagong karian ng Diyos, yung paraiso, wala nang kamatayan, walang pagkatanda, incorruptible body. Kahit na yung mukha natin mga kapatid na may mga kulubot, may mga itim-itim, tapos ano tayo doon ay talagang sabi ng Biblia ay himaya. Ibig sabihin yung talagang napakakinis, nagniningning. Hindi mo na kailangan yung binabagnos ka pa sa mukha mo, magpapaganda ka. Doon wala na. At yung ating damit, ay hindi damit na katulad sa atin nasisira. Yan po ay damit ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, righteousness of Christ, himaya. Hindi ko ma-explain, pero nandyan yan sa Spirit of Prophecy na hindi siya damit na hindi damit na ginawa ng tao, kundi yung galing sa Diyos, no? Yan. Hindi nga natin kayang abutin ng kaisipan natin ang kagandahan ng inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakaganda po mga kapatid at mga kaibigan ko doon sa kaharian ng langit. So yun po ang sagot natin dyan. Hindi agad pupunta sa paraiso. Magbabakasyon muna, 1,000 years sa langit. At saka pagkatapos niyan, pagkatapos ng paghatol at susunugin yung tao sa dagat-dagatang apoy ng mga makasalanan, kasama yung halimaw at mga bulaang propeta, bababa po yung Jerusalem na buhat sa langit at tutungtong sa New Earth. Ito po yung paraiso. Kakain ng tao, babalikan po natin. Dinagdagan ko na lang po mga kapatid ha. Kakain po ang tao ng grains, nuts, and fruits. Ang tanong, magtatanim ka ba? Hindi ka na magtatanim kasi ang Diyos ang nagpatubo niyan. Kukuha ka na lang, wala ka ng kapaguran. So yun po ang ng Panginoon sa atin mga kapatid. So yan po ang ating sagot diyan. At kung kayo po may mga katanungan, mga kapatid, ay wala na po tayong oras, pasensya na medyo na haba-haba po yung ating explanation. At bago po tayo babati sa ating mga kapatiran, ay nais ko po kayong anyayahan
na tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. At tayo po ay magbati, no? Bago tayo magtapos. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat Ama sa hapon na ito na kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng paalala at inyong pinapadama ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pakikipag-usap mo sa inyong mga salita sa banal na kasulatan. Aming pong dalangin na kung kami man ay nakagawa ng mga pagkakamali, mga kasalanan sa aming pamumuhay sa sanlibutan na ito, nawaay niyo po kaming mapatawan. Tulungan niyo po kami na panatilihing ang aming puso ay malinis at may kabanalan na gumaganap sa mga bagay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. Pagpapalain niyo po ang aming mga manunood sa oras na ito at gayon din sa aming kapatid na si Tita Mena Ronas at sa Kiambao family. Panginoon, kami po ay dumadalangin sa inyo na kayo po ang doktor ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Nawa ay mahabag ka po sa amin at maawa ka po sa aming kapatid na ito, si Tita Mena Ronas, sa kanyang Kiambao family. Nawa sila po ay gumaling ng lubusan at gayon din sa kay Sister Evangeline Pinoya Balagtas. Salamat po Ama sa pakikinig mo sa aming mga dalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan ko, tayo po ay dadako po sa ating pagbati. Binabati ko po pala si Tita Rebecca Abilacusi at gayon din sa ating kapatid na si Sister Matilde Camino, si Sister Tess Paderes, at gayon din kay Sister Alma at kay Dilim Liwanag. Binabati po namin kayo ng magandang hapon. At syempre po gayon din kay Renz, kapatid na Renz Fadwa, at kay Sister Annabel Matsumuto. Binabati ko rin po si Sister Maririna at kay Sister or kay Nanay Richie Marasigan. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Richie. At binabati ko rin po si kapatid na si Miriam Gitoriano Ramos. Ayan. At binabati ko rin po si Sister Maririna or Sister Langging, no? Magandang hapon sa inyo. At binabati ko rin po si Sister Maria Delia Banadera Barnido, no? At sa kanyang buong sambahayan. At sa Perez family, kay Aliesel Jerry Perez. At gayon din kay Sister Burley Balsena Contreras Delfin. At kay Sister Buena P. Garcia. At gayon din kay kapatid na Zolads HD Missionary at kay kapatid na Dindo Hernaldo. Ang kanila pong ministry, ito po yung Hilltop Media Ministry, Brother Dindo. At gayon din sa kapatid na kay Sister Daniela Miacob Domingo. Maraming salamat po sa inyong panunood. At gayon din kay kapatid na Eric Bores at kay Kuya Carlos Amor Valladares at kay Kuya Ronald Barin. Maraming salamat sa pag-support sa ating ministry at sa mga kapatid natin. Binabati ko rin po si Sister Angelina Capistrano at kay Sister Lynn Rebulio, kay Rona Sherel Balmis Rayonda, at kay Lilien Pahilago. At gayon din kay Sister Anita Alo, kay Idi Pahayag, at sa lahat ng Melba Perlado, Perlado family, kay Sister Melba, kay Kuya Edwin Yusuya. At binabati ko rin po ang kapatid natin si Sister Jevelyn, no? Sadya sa Giliedo. At gayon din kay Bangkay Roger at kay Sister Wemi Crisostosmo Subilong. Magandang hapon sa inyo, Sister. At gayon din kay Salomon Gaman at kay Edwin P. Movida. Binabati ko rin po si Love Hearts at gayon din kay Oliver Tujeros at kay Lorena Gaitan Sikera. Ayan. At binabati ko rin po si Melissa Mutagas Bituoncel at kay kapatid na Harold Tyron at kay Sister Tesmam Posti Paderes at kay Ramil Dilana Apurbo Rosaleta. Ayan, napakahirap banggitin.
Napaka mahirap talaga pagka wala tayong pinag-aralan at hindi tayo magaling magbigkas ng mga term, mga kapatid, ano? So, pasensya na po ninyo si Brother Jonald. Kaya, gayon din pala si kapatid na Joel Tim Plaza. Binabati ko rin po si Kuya Winnie. Ayan, si Kuya Winnie Pahirago. Ayan. So, gayon din kay Jojo Carbonella at kay Kuya Orbit Ogdimaya. Binabati ko rin po si Sister Nanay Richie Marasigan, kay kapatid na Netbon, kay Christopher Itang Yalon, at gayon din kay Charlene Paulorin Santiago, at kay Tita Nobliza Cruz. Ayan, binabati po namin kayo. Gayon din kay Sister Nani Padrakila Rabino, at binabati ko rin po si Sister Nadeline Lumbayon at kay Nani Tumagan. At gayon din kay Sister Daisy Kapoy, at kay sino pa ba? Yan. Sister Jimmy Maivan si Bangilista, kay Kuya Sam Nazaret, at gayon din kay Sister Carmi Primero at sa kanyang asawa na si Sister Brother Roy Nodo Primero, at kay Sister Jenny Mutia. Ayan. So kung kayo po ay may mga pabati, pwede po kayong mag-comment dyan. Binabati ko po pala si Sister Melba Losis Bangoy at kay kapatid na Jess Elijah, no? Ayan. At siyempre po si Sister Langging, no? At ganyan din kay Libwing at kay Eloisa Galvez, kat Fred Necio, at kay kapatid na Joel. Ayan, nawala. Tim Planza. Ayan. So sa lahat ng hindi ko po nabati, ako po humingi ng paumanhin sapagkat yung lang pong nabasa ko po sa mga inyong mga comment at naabot po kasi biglang nawawala ay yun lang po ang ating nabanggit. No? Sa muli po mga kapatid at mga kaibigan ko, atin pong dalangin ang lahat ng mga ministeryo na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na atin po itong magampanan ng may katapatan sa Diyos. At siyempre po ay yung ating Panginoon na sa kanyang muling pagbabalik ay maratnan tayo na gumagawa ng mga tungkulin na iniatang sa bawat isa sa atin. Sa muli po mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Brother Jonald Arizobal, at maraming salamat na nakasama ko po kayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos, at atin pong dalangin na magkaroon po tayo ng magaling sa computer technical sapagkat tapos na po yung ating studio. Atin lang pong i-arrange na lang at inaantay natin yung wifi natin, no? Maraming salamat pala kay Sister Jevelyn, no? Giliedo sapagkat siya po yung ginamit ng Panginoon na nag-ano sa ating internet. At siguro magkakaroon po tayo ng mga morning devotional at mag-invite po tayo ng meron po tayong mga conversion story na napakagandang mga conversion story, mga patutuo. At yung ng aking naipangako sa inyo na yung the 7 churches at yung 7 silyo, no, na next Wednesday kung lulubin ng Panginoon ay atin pong tatalakayin ito. Okay, sa muli po mga kapatid at mga kaibigan ko, maraming salamat sa Diyos sa pamamagitan po ninyo na atin pong naipagpapatuloy ang mga gawain ng Panginoon na sa atin po ay pinagkatiwala. Na maging tapat nawa tayo hanggang sa kamatayan sapagkat nalalapit na pong maganap ang lahat ng bagay. Sa muli po, purihin ang Diyos sa hapon na ito, magpakailan paman. Amen.